Hi kabayan! Pasensya na ha, busy masyado. And ito pala yung gamit ko guys. Nagvi-video kasi ako. Binidyo ko na lang para mabilis. Ito yung gamit ko. Ito yung mga kailangan mo sa donut ko. Meron tayo ditong 2 cups na gatas, which is, iinitin ko siya ng konti. Huwag masyadong mainit na mainit. Yung warm lang ba. Tapos may 3 tayong itlog, asukal, 2 pinyal. Ito pala yung pinyal na ginagamit ko sa asukal. Yung pinyal, yung kape sa pangkape. 1/2 cup na warm water din. Tapos butter na 50 grams. And 3 itlog na nga, nasabi ko na. Ang aking, ito yung yeast. 1 tablespoon. Ito yung gamit kong yeast, Mas maganda ito. Ito talagang gusto ko siya. And, ang, flour natin mamaya. At ang asin pala, guys, nakalimutan ko. Char. Initin ko lang yan siya. Hindi lang masyadong mainit, guys. Sandali lang. Siguro mga 2 minutes na, Basta pag, okay na sa'yo, yung warm lang sa kamay mo, okay na siya. Tapos ito naman, 1 tablespoon yung gagamitin ko. Ayan. Lagay ko siya dito sa tubig na, na warm lang din siya. Tapos lagyan ko siya ng 1 tablespoon na asukal. Ganyan lang. Okay. Set aside natin yan siya. Tapos ilagay natin yung butter dito sa ating mixer. Ang asukal. Tapos ang 3 itlog. Ayan. 3 itlog. So, unahin natin ang mga wet ingredients para, matansya natin yung flour. So, ayan na yung flour, asukal, and itlog. Maglagay tayo dito ng teaspoon na asin. Para balance yung lasa niya. So, ayan, warm na yung ating gatas. Huwag masyadong mainit, huwag din malamig ha, kasi namamatay yung ating, ayan, katulad niyan, hindi rin mainit, hindi rin malamig. Para maganda yung tubo ng tawag dito, dough. Ayan, ilagay ko na dito. Tapos ito, nagbabubbles na yung ating, huwag masyadong matagal din, ganun lang din. Siguro mga, sandali lang talaga. Habang nagpe-prepare ka, dapat ganito prepare. Ganun kasi ang ginawa ko kanina ba. So, ilagay natin yan dito. Ayan. Kunin mo yan, ilagay mo rin dyan. Kutsarahin mo ba? Kutsarahin mo, ilagay mo dito. Lahat. Ayan. So, ayan. Mix na siya. So, ayan, mix na siya lahat. Ganun mo lang siya. Okay, ganyan lang siya. Tapos, i-add mo na ang imo nga. Ay, ilongga kasi ako. I-add mo na ang flour. So, unahin muna natin. I think yung 2 cups natin is 6 cups. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan muna. 6 muna siya. So, may pa tayo dito sobra. Basta 6 muna siya. I-mix muna natin ito. Kung may mixer ka, mas maganda. Pero kung wala kang mixer, okay lang din naman. Mix mo lang sa kamay. So, ayan. Mas maganda talaga pag may mixer kasi hindi mahirap ba? Hindi ka mahirapan. Pang maramihan pala itong gawa ko, guys. Kasi maraming pamilya dito. Malaking pamilya. So, sabi ni nanay, mukhang malaki din namang pamilya nyo dyan. Kaya mas maganda ito. So, ayan, nahalo na lahat. And, basa pa siya. So, magdadagdag tayo ng flour. Ayan. So, habang nagmi-mix yan siya, magdadagdag tayo ng flour. Kasi basa pa siya. So, magdadagdag tayo 1 cup. Konti-konti lang para matansya natin. So, ayan, nagdagdag tayo ng 1 cup. Continue mixing lang. So, ayan, na-mix na siya. So, titingnan natin, ha. Mix na yan siya. Titingnan natin kung okay na ba siya. Tika lang. Ayan. Pero, pa siya? Basa pa siya. So, magdadagdag tayo ulit ng flour. So, ganun yung paggawa ko, nagdadagdag ako ng flour. Pag alam kong basa pa siya, malagkit pa siya, magdadagdag tayo. So, namatay yung aking unang video. Nagdadagdag tayo ng, I think, half cup na flour. Ayan. Half cup. Mix natin ulit. Ayan. Nagdagdag ako ng half cup kasi basa pa siya. So, ayan. Kinontinue mixing ko lang siya, kabayan, Tapos, ayan. Basta alam mo na yung mix na siya together. Mix na siya lahat-lahat. Siguro mga 1 minute na, na ikot-ikot ng ating mixer. Tapos, patayin na natin. At tapos na yan. Tingnan natin yung texture kung okay na ba. Sa 7.5 cup na flour. So, kaya hindi ko siya inad lahat. Konti-konti yung ko kasi, tinatansya ko yung kanyang texture. Ganyan lang siya. Ganyan na. So, ililipat na natin siya dito ngayon dito. Ito yung ginamitan ko kanina ng flour na nilagyan ko ng flour ko pala. So, okay lang yan. So, lalagyan natin ng konting mantika dito para hindi dumikit yung ating mixture dough. So, ito na yung mantika natin, kabayan. Ilagay ko lang dyan. Ayan, para hindi lang siya dumikit yung ating mixture. So, ilipat ko na ha. Tanggalin ko muna to. Ayan, lipat ko na doon. So, ayan, nalipat ko na siya dito sa bowl. So, ayusin ko lang yan. Ayusin lang natin yan. Ganyan-ganyan lang siya dyan. Okay.
Hindi ako nag-gloves kasi hindi ako sanay may gloves. Malinis naman yung kamay ko, kabayan. Huwag kang mag-alala. Okay. Okay, ganyan na siya. Makinis na yung dito. Okay, and lagyan natin ng mantika sa taas ng konti lang din para hindi siya mag-dry pag double size na siya. Okay? At syempre kabayan, dapat kumuha ka ng plastic na malinis. Balutin mo yung iyong mixture. Tapos, ilagay mo sa loob ng cabinet. Ayan, for 1 hour and a half or 2 hours. Ayan. Pero pag 1 hour and a half na, pwede na yun siya gagawin. And isara natin yung cabinet. Dapat hindi naka-on ang iyong aircon. Kailangan hindi malamig yung ketchup mo habang ginagawa mo. Para maganda yung texture niya. And tumubo ng maayos yung iyong dough. Okay?